Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epifanio Labrador, komentaristang walang inurungan, walang kinakatakutan, komentarista nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang hapon sa inyo lahat, mga minamahal ko, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At sa ating magpapatuloy, binabati po natin ang ating mga kababayan sa ibang bansa na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa at maging sa ating mga kababayan na bagong mga subscribers dito sa ating programang Sibilya Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. Sa ating pagpapatuloy, binabati po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa hapon pong ito, mga minamahal ko, mga kababayan, ay pag-uusapan ho natin ito tuloy. Wawala tuloy ako. Pag-uusapan po natin itong interview na kay Tapasyon. Napanood ko po sa isang vlog na kung saan ay in-interview po itong si Tapasyo nitong 3 bugok na vlogger. Na kung saan pumapaboruho ito, kunwari lang nagtatanong, pero mga kababayan ko, ito po ay pumapabor. Itong 3 vlogger na to, itong si Bayad Bay at saka si Coach Oli, itong si Boss Dada TV, mga kampon huto ng kadiliman. Mga bayad huto ni Tebes. Nagtaka nga ako, bakit 3 lang? Dapat nandiyan si Chris Ulo. Ay kasama din pala si Jojo Di Guzman, yung tikba lang. Ay bay, mantakin mo yung mga nagtanong lahat dito kay Tapasyo ng araw na yon, ay kung titignan mo, mga kumbaga mga traidor sa ating bayan. Abay, biro mo, lahat ng tanong nila, papabor doon kay Tebes. Paano naman hindi papabor? Sinadya nga nila yun kasi nga, wala pong ibang habol ngayon si Tebes kundi gamitin yung pera niya. Gamit itong mga vloggers. Sinasabi ko na sa inyo noon pa man. Gagamit itong mga ito ng mga vloggers. Para makuha at baliktarin yung panig. Kaya doon sa mga tanong ng mga vloggers na ito na puro mga tolongges, matatawa na lamang po ko. Dahil sa dami ng pwedeng itanong, hindi nila naitanong yung mga gusto kong itanong. Kasi nga, gusto nila yung tanong nila ay papabor lagi dito kay Tebes.
O, doon sa mga vloggers na gustong magkapera, open ho si Tapasio. Ha? Pwede po kayong tumawag kay Tapasio para magpa-interview si Tapasio sa inyo para makuha yung mga ano ninyo, viewers. Para yung mga kaisipan ay mapunta at matuon dito kay Tebes. Pero ganun pa man, hindi po tayo papayag niyan. Dahil tulad ng sinabi ko, hanggat ako'y naririto, hindi ako papayag na mawalang kabuluhan ang sakripisyo at buhay na hinandog ni Ruel Ragay Digamo sa kanyang mga kababayan. Kaya't hindi ko hahayaan na may mga tulongges na katulad ni Bayad Bay, Coach Oli, Boss Dada TV na gagamitin ng kanilang mga vlog para lamang lituhin at iligaw ang katotohanan. Tulad ng sinabi ko, kahit nagsama-sama na kayo, si Bayad Bay, si Coach Oli, Boss Dada, si Jojo Di Guzman, maging si Chris Ulo na puro ulo, wala namang utang. Kahit magsama-sama pa kayong 5, kutusan ko kayo isa-isa, baka gusto nyo umuwi na may mga bukol sa mukha. Mga visit na to. Gusto pang gamitin yung kanilang mga pagbablog para lang lituhin yung mga kababayan natin. Sa totoo lang, lalong-lalo ka na, ikaw punggok ka na, abogado ka, ikaw Tapasio na mahilig ka manggapang. Kahit anong gawin mo, talo na kayo. At kahit anong gawin mo pagpapalusot, kahit pa sino ang gamitin ninyo, hindi na kayo makakalusot at tiyak na masisintensyahan yung amo mo. Pa-interview ka pang loko ka? Kasi nag-interview sa'yo mga mukha pang kriminal. Ito, para itong parang goldfish itong si yung pagmumukha nito ni Bayad Bay, parang goldfish na naubusan ng tubig sa aquarium. Ito naman tinatawag nilang Coach Oli, mukhang mag-uuling. Mukhang mag-uuling na tinapon doon sa bakery, naligo ng harina. Ito naman si Boss Dada na tinatawag nila Boss Dada TV. Hindi ko alam kung Dada talaga to. Ang alam ko to, Boss Baboy to eh. Biro mo, nag-usap-usap yung puro mga alagad ng demonyo. Tanong nila, ang tanong nila dito kay Tapasio, pwede ba daw kasuhan ni Tebes? Ang sagot naman nito ni Tapasio, pwede daw. Ay kung hindi ba naman kayo isang kompletong tangat mga ogag at mga bobo, nag-usap-usap kayo mga tanga kayo, hindi nyo alam, nanonood sa inyo na isang Epifanio Labrador na pwede kayong pagkukutusan sa katangahan ninyo. Hindi pa tapos yung kontrata ninyo? Akala ko hanggang hanggang sa matalo si Tebes. At kahit pala talo na si Tebes, tuloy pa rin ang kontrata. Abay, gusto nilang palitawin sa mga kababayan natin na mali ang ginagawa ng ating mga operatiba. Gusto nilang palitawin sa mga viewers dito, mga tulongges na ito na nagpapabayad dito sa kay Tebes, gusto nilang palitawin at gusto nilang ilito ang mga kababayan natin sa katotohanan. Pag ganito mga klase, mga vloggers ang magsialis na ho kayo, magsilipat na ho yung lahat dito. Umalis kayo sa mga tulongges na yan. Hindi po kayo magkakaroon ng karunungan dyan at hindi kayo dadalhin yan sa pagtatanggol sa mga kababayan nating inaapi. Dadalhin ho kayo niyan kung saan kikita sila. Mga bobo na to. Ang dapat na tinanong nyo, kung talagang walang kasalanan si Arnie Tebes, dapat umuwi na siya. Kung talagang walang kasalanan si Arnie Tebes, dapat, di ba, humaharap siya sa mga katanungan at hinaharap niya kung talagang wala siyang kasalanan, bakit hindi siya umuwi dito at kasuhan niya si Rimulya at lahat ng mga nag-akusa sa kanya. Hindi yung ganyan, yung baboy lang nito na si Punggok. Sino to? Si Tapasio. Hindi ko mawari kung ito si Majin Buu. Tanong-tanong pa kayong mga ogag kayo. Ito, hinahamon ko kayo. Bayad Bay at saka Coach Oli, Boss Dada TV. Ako ang tanongin ninyo kung di ko pagsusupalpalin. Maghakot pa kayo ng mga kasama ninyo kahit 1,000 pa kayo kung di ko kayo pinag-uumpog.
Oh, ikaw Coach Ole, gusto mo debate tayo? Ha? Ikaw Bayad Bay, gusto mo debate tayo? Oh, live. Ako sa ano ko, sa YouTube ko, wag sa inyo, kayo kikita eh. Sino mga vlogger dyan na gusto akong kadebate, sabihin nyo lang sa akin. Makikipagdebate ako sa inyo. Ha? Tungkol dito sa usapin sa Digamo Massacre. Di ba naman kayo mga tulongges? Gusto nyo pang palitawin? Ito naman si Topacio, tuwan-tuwa, feeling biktima. Alam nyo mga kababayan, ano, hanggang ngayon ho, itong demonyong ito na si Arnie Tevez at si Henry Tevez ay naghahanap pa rin ho ng paraan para ho makaligtas sa isyo at sa kaso na kanilang kinakaharap. Gusto nilang kunin ang simpatiya ng mga kababayan natin na nakakaalam sa katotohanan. Kanino kayo maniniwala? Kay Topacio na bayad ng isang politikong korap, ng isang magnanakaw, isang abogado, isang abusado, isang mamamatay tao, o doon sa mga biktima na nakakaalam ng lahat ng mga katarantaduhan, mga kahayupan nito magkapatid na Arnie Tevez. Tulad ng sinabi ko, hindi ko hahayaan na may mga katulad dito nalilituhin at ililigaw ang katotohanan para lamang makaligtas ang isang politiko nang iniisip ay sarili lamang. Hanggat ako'y naririto ay paglalaban ko, kahit na mayapa na si Ruel Ragay Digamo at kahit na matagal ito, hindi ko hahayaan na makalusot ang mga katulad dito sapagkat ako ay naririto para ipaglaban ang aking mga kababayan na humihingi ng hustisya at nang sila ay makakamit ng katarungan mula sa mga mapang-aping katulad ni Arnie Tevez at ni Henry Tevez. Mga vloggers na to, magkano binigay sa inyo? Ay, pa-interview pa kayo mga tsulokoy kayo para kayo mga korek. Kung totoong walang kasalanan si Arnie Tevez, sa totoo lang, matagal na nandito sa Pilipinas yan. Dinadahilan lang niya na nanganganib ang buhay niya. Dinadahilan lang niya na may nagbabanta sa kanya. Yan yung mga rason ng mga tao na ayaw magpahuli ng buhay dahil alam niyang may kasalanan siya. Yan ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Ang mga tao dito sa Pilipinas, alam na yung mga ganong estilo dahil marami nang gumawa niyan. Pinagmamalaki ho nito ni Topacio, ano pa daw ilalabas ng mga na nila Mayora o ng abogado ni Mayora Janice Digamo, samantalang yung 10 daw ay nag-recant na. Kung hindi ba naman kayo santambak na tanga? Kaya nga hindi nila pinapakita sa inyo basta-basta kung sino yan dahil alam na nila na mga manggagapang kayo. Kaya nga, hindi na nila basta-basta nilalabas yan. Yan ay ilalabas lamang pagdating na doon sa korte, lalo na pag nahuli na ito si Arnie Tevez. Dahil basang-basa na nila ang mga estilo ninyo, basang-basa na nila ang ugali ninyo, basang-basa na nila ang inyong pagkatao. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, tama lang na hindi basta-basta ilabas nila Mayora at ng abogado yung mga ebidensya na yan. Ihanda nyo lang yan. Parang wala din yung pinagkaiba. Patawa-tawa pa ito si Arnie Tevez. Bakit daw siya kakasuhan? Ba't daw siya huhulihin? Wala naman daw ebidensya. At bakit naman daw siya, paano daw siya mabababaan ng warrant? Wala naman siyang kaso. Ano to ngayon? Alam mo, Topacio, sa totoo lang, abogado ka pa nga naman. Alam mo, tinatapakan mo yung pagiging abogado mo, bobo ka dahil sa pera na binabayad sa'yo. Alam mo sa sarili mo na may kasalanan niyang amo mo. Siyempre, abogado ka, alam naman idiin mo yan, hindi pinatay ka. Alam ko, Topacio, hindi ka na makakawala dyan dahil bayad ka na. Dahil alam mo sa sarili mo na kailangan mo na lang yan ituloy dahil pag umatras ka, wala ka na ibang pupuntahan kundi imperno, kung hindi minteryo. Alam niyo mga kababayan, ang demonyo pala naniniwala o kahit anong mangyari, gagawa at gagawa ito ng paraan. Gagawa at gagawa ito ng paraan. Itong si Topacio, dahil hindi niya kayang ipaglaban yung kanyang amo, ang ginagamit niya po ngayon, mga minamahal ko, mga kababayan, yung mga vloggers, na kung saan,
puro ulo, walang utak. Nagagawa nila makipag-usap sa isang abogado na lantaran, lantaran na kumakampi sa masamang tao, na lantaran kumakampi sa isang demonyong congressman, lantaran kumakampi sa isang leader ng terorista. Mga kababayan, kung ako sa inyo, mag-out na ho kayo dito kay Bayad Bay, kay Coach Oli, kay Boss Data TV, lumipat na ho kayong lahat sa akin. Dadalhin ko kayo sa isang usapin na kung saan tayo po ay makikipaglaban-laban po sa mga abusadong politiko na tumatapak sa karapatan ng ating mga kababayan. Hindi katulad ng mga ito na ginagamit yung kanilang channel para lamang po bigyan ng lakas ng loob itong mga kriminal na katulad ni Arnie Tevez. Para po gamitin yung kanilang mga viewers para ho malito ang ating mga kababayan sa katotohanan. Ang katotohanan po, 100% o 101% may kasalanan ho itong si Arnie Tevez dahil sa una pa man sa lahat na kayong mga sinasabi ay puro pananakot na kay Roel Ragay Digamo na humantong dahil siya ay nagalit dahil hindi na naging gobernador yung kanyang kapatid, maging yung kanyang anak na naging deputy governor. Lubos po yung kanyang galit dito kay Roel Ragay Digamo. Kaya humantong sa pagpapapatay niya dito kay Roel Ragay Digamo. Tapos sinasabi niya, ano daw ang motibo niya para patayin? Maraming motibo para patayin mo si Roel Ragay Digamo. Takam na takam ka nga, nagulpihin si Roel Ragay Digamo, lagi kang naghahamon ng suntukan. At makailang beses na nahuli ng mga pulis yung mga tao mo na nagbabanta na tirahin si Roel Ragay Digamo. Kaya lang sa mga unang mga pagkakataon ay nahuli sila. O kaya lang dahil talagang malakas yung pera dito sa mundo, nagtagumpay ka. Pero bandang huli, natalo ka. Bakit? Nahayag ang lahat ng mga kasamaan mo. Nahayag ang lahat ng mga kalokohan mo. Nahayag ang lahat ng mga kademonyuhan mo dito sa mundong ibabaw at maging sa Negros Oriental na kung saan nagdidiwang na ngayon ang mga kababayan namin sapagkat para sa kanila, ito na yung wakas mo sa pagiging masama mong politiko. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng sinasabi ko, wag nyo na pong susuportahan tong mga vloggers na to na kung saan, kunyari pa ho patanong-tanong. Yung mga tanong ho nila, puro po yan mga pabor kay Arnie Tevez. Natuwang-tuwa naman. Pero kahit anong gawin mo Arnie Tevez, kahit sabi ko nga, kahit gumamit pa kayo ng 100 mga vloggers para sabihin at baliktarin yung mga pangyayari, mga usapin, hindi kayo mananalo sapagkat ang katotohanan ng hustisya at ang Diyos ang kalaban ninyo at hindi mananaig kailanman ang kasamaan laban sa kabutihan. Kaya kahit anong gawin mo Arnie Tevez o Tapasio, gamitin mo man itong mga tsulokoy na to, hindi ka pa rin mananalo. Hindi mo nga naipanalo yung kaso ni Navarro. Sino ba yung yung tinulungan niyang babae at kinasuhan ng rape si Navarro? O ang ano naging ending? Waray. Kasi nga sa totoo lang, itong abogadong ito, magaling lang to kasi oink oink, magaling lang to magsalita pero ang totoo, wala itong naipanalo na kaso. O sa sobrang galing nito, ito ni Tapasio, bakit hindi mo mailabas yung amo mo? Sa sobrang galing mo, bakit hindi ka makagawa na makasuhan itong mga nagkakaso, sabi mo hindi naman totoo. Bakit hindi mo kasuhan ng NBI? Bakit hindi mo kasuhan si Remulla? Wala kang magawa kasi palpak ka at saka talagang sinungaling ka at talagang totoo na may kasalanan yung amo mo. Napakasimple lang naman kung talagang walang kasalanan yung amo mo, palabasin mo amo mo. Kasi nga ang magpapatunay dito ebidensya. Sasabihin mo pinupolitika? Bakit? Nung pinatay ba si Roel Ragay Digamo, hindi ba yun dahil sa politika? Di ba dahil sa gusto ni Arnie Tevez na manatili yung kanyang kapatid sa pwesto, yung kanyang anak sa pwesto? Pinapatay niya si Roel Ragay Digamo dahil sa galit niya? Yes, ang pumalit si Guido at ang pumalit yung pinsan niya ngayon. Kumbaga, dahil sa gusto nila mawala na si Roel Ragay Digamo, pinapatay nila. Alam ko kaya naman nag-recut itong mga tolongges na mga na to, mga suspect nito dahil sa umpisa pa lang nakita natin ang gapang na itong mga to. At hindi nakataka-taka kung bakit na iba yung testimonya ng mga tsulokoy na to. Alam na this. Alam mo kung bakit? Dahil sa pera.
Siyempre, ikaw ba naman, bigyan mo ba naman ng ganong kalalaking halaga yung mga suspect na yan? Mas pipiliin pa nilang mag-recant. Ha? Mas pipilian pa nilang sumunod kay Arnie Tevez, at least buhay yung pamilya nila, hindi sila kakabahan, hindi sila matatakot. Alam nyo, bilang isang bilanggo, papaunawa ko lang ho sa inyo, dahil BGMP po ang aking ama o naging warden ng BGMP. Ha? Kapag ang isang bilanggo ho ay nakulong, tapos may iniisip siya, paano na kaya yung pamilya ko, paano na yung anak ko, dadalawin pa kaya nila ako, gayong wala naman akong trabaho, baka mag-asawa na misis ko, baka iwanan na nila, kalimutan na. Yan po ang iniisip ng isang bilanggo. Pero dahil may pera itong mga balinggong ito na nabigyan ni Arnie Tevez ng milyon-milyon kada isa, malakas ho loob nito at kampante itong mga ito. Baka VIP pa nga ito dyan sa kulungan. Kahit naman ako yung bilanggo eh. Ha? Kung madidiin man lang din ako ng ilang taon, at least, di ba? May milyon na hawak yung pamilya ko. At sigurado ako na hindi ako malulungkot dahil alam ko, walang rason para hindi makadalaw sa akin ng pamilya ko, ang anak ko, kaibigan ko, tatay ko, nanay ko. Di ba? Oh. Eh hindi ito. Dapat yan ang tinanong ng mga tulonggis na to. Dapat yung tinanong ni Bayad Bay, kung talagang walang kasalanan si Arnie Tevez, bakit hindi mo pa uwiin? Kung talagang walang mga ebidensya, ha? Bakit hindi ka kaso sa mga ito? Para sasabihin mo na, para yung paninirang puri sa kay Arnie Tevez na amo mo. Hindi magawa ni Tapasio. Kasi ang totoo, nakasigok tuloy ako sa'yo, pambira ka talaga, Tapasio. Inubot tuloy ako. Mahirap pala maging baboy. Ha? Kaya ito, kay Bayad Bay, kaya kay Coach Oli, dito kay Boss Dada TV, kayong mga tulonggis kayo, huwag niyong ginagamit yung mga ninyo, YouTube channel ninyo, para lang depensahan yung mga mga tanong ninyo, mga tanong ng bobo. Bakit? Sasabihin ba ng NBI kung hindi totoo yun? Ha? Mga tulonggis pala kayo. Dapat kayo mga NBI dyan, pag-uhulihin nyo na itong mga tulonggis na ito. Mga utak daga. O ito ikaw Bayad Bay, Coach Oli, Boss Dada TV, hinahamon kayo, debate, kayong tatlo, isa lang ako. Pag hindi ko pinag-uuntog yung mga ulo ninyo. May balak pa kayong iligaw yung taong bayan? Ha? Plano nyo ba? Natanggalan ng hustisya yung mga naaapi? Ha? Kayong tatlo? Plano ninyo natanggalan ng hustisya yung mga naaapi, yung mga biktima ni Tevez? Kaya ginagamit nyo yung channel ninyo dahil bayad kayo? Mga wala kayong mga puso, mga utak, mga damdamin. Halata naman sa mukha ninyo, wala kayong mga puso at damdamin. Sa itsura mo pa lang eh. Bayad Bay, mukha kang isdang naubusan ng tubig. Ito po sa lahat ng mga viewers o subscriber nitong tatlong ito, magsilipat na ho kayong lahat sa akin. Hindi ho kayo dadalhin dyan sa mabuti, dadalhin ho kayo dyan sa pagkampi sa mga masasamang tao. Ito ho tayo sapagkat dito, pagkakaisahan ho natin at lalabanan ho natin ang lahat ng mga taong abusado na umaabuso sa karapatan ng ating mga kababayan. Hindi tulad ng tatlong ito. Kunyari, patanong-tanong lang pero gusto nila, kunin yung simpatya ng kanilang mga viewers para doon kay Tevez. Hindi pa naman kayo mga satambak na mga tukala nyo, hindi namin halata. Mga tanong nyo pala, mga tanong pambata. O Tapasio, ba't hindi ka sa akin magtanong? Takot ka. Takot ka sa akin magtanong, Tapasio, dahil alam mo, mapipipi ang mukha mo. Tsura mo, mukha kang baboy na bilasa. At itong tatandaan ninyo, lahat ng mga magtatangka dyan na magbabayad kay Tevez at kay Tapasio para lang iligaw ang katotohanan gamit ang pera nito ni Arnie Tevez para mawalang kabuluhan ng kamatayan ni Roel Ragay Digamo, hanggat naririto ako, hindi ako papayag na mawalan ng kabuluhan ang lahat ng sakripisyo
ang binuwis na buhay ni Ruel Ragay Digamo at maging ang aking mga kababayan dyan sa Negros Oriental. Hanggat naririto ako, ipaglalaban ko ang katotohanan at ang hustisya na dapat na makamtan ng aking mga kababayan dyan sa Negros Oriental. Kaya mga kababayan, lalong-lalo na po kay Mayor Janice Digamo maging kay Mayor Fritz Diaz, hanggat narito ko, hindi ako papayag na may mga katulad ng mga vloggers na ito na gagamitin yung kanilang programa o kanilang YouTube channel. Hindi naman programa tong kanila eh. Ano lang man to, mga vloggers na mga walang kwenta. Mga vloggers na iniisip lamang yung kanilang mga bulsa. Mga vloggers na puro papogi, hindi naman mga pogi. Kaya mga kababayan, sa hapon pong ito, muli sinasabi po yung lingkod, lalong-lalo na po sa aking mga kababayan dyan sa Negros Oriental, huwag po kayong mag-alala. At kahit po gamitin ng mga tolongges na ito, ng ating mga kalaban ito, mga vloggers na ito, gamit yung kanilang mga viewers o yung kanilang mga subscribers, hindi po mananaig itong mga ito dahil hindi naman sila ang papakinggan doon sa korte. Tayo pa rin po ang mananaig at ang hustisya pa rin po ang mananaig. Kahit pa anong gamit ng mga ito. O, biro mo ha. O, noong una ginamit nila si Jojo pa, may pa-imbestiga pa yung tolongges. Palibasa, boyfriend ka na ngayon ni Colleen. Medyo, hindi na umaano ngayon si Chris Ulo. Kasi nagkaroon na daw ng utak dahil sa akin. Sabi ko nga, kahit magsama-sama pa tong limang ito, isa lang ako, walang palag sa akin tong mga to at sisiguraduhin ko magiging Xerox tong limang to sa akin. Matulonggis kayo. Imbes na ang kampihan ninyo yung mga naaapi, imbes na ang tanongin ninyo, imbestigahan ninyo yung mga naaapi at mga naabuso, diyan kayo sa isang sinungaling na abogado na walang ginawang mabuti sa buhay niya. Pagkapera lang gagawin ng lahat para yumaman. Nasaan na yung mga puso ninyo? Siguro mga din to, mga ugaling Chinese din to mga to. O baka mga kampon din to ni Robin Padilla. Kaya mga kababayan, muli sinasabi po yung lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Tulad po ng sinasabi ko, maraming salamat po.